maaari na po tayong magsimula. Yan. Amen. So, okay na ba? So, pwede ba natin palakpakan yung Panginoon? Alam pa yung palakpak na para sa Panginoon? Amen ba, church? Alam niyo ba yung palakpak na para sa Panginoon? Come on, gawin natin yun ngayon. Palakpakan natin siya. Yung pinakamaingay na palakpak na kaya niyong ibigay para sa Diyos ngayon. Come on, church! Yes, Lord. Naniniwala ako na itong araw na to is nakaplano na talaga. Tama? Sabi nga, ito na yung destiny mo. Ba't ka nakaupo dyan ngayon? Ba't ganyan itsura mo ngayon? Nandyan na yan, nakadestiny na, nakatadhana na yan sa atin. Amen ba? Alam nyo kanina, habang nagte-testimony si Jeremiah, sobrang na-bless ako at talagang sabi ko, wow Lord, salamat. Dahil sa totoo lang yung message, yung kanina yung testimony niya, ito yung mensahe ng Panginoon ngayon para sa ating lahat. Amen ba? So excited naman tayo doon. Amen? And yung desisyon, tulad ng, nakinig pa kayo sa testimony, yung desisyon is, sabi nga, di ba, lahat ng bagay ay kayang pakialaman ng Panginoon. Bukod sa iisang ito, yung desisyon na meron ka ngayon. Amen? And this time, to sa mga oras na to, meron kang desisyon ngayon. It's either na makikinig ka o babaliwalain mo yung mensahe ngayon ng Panginoon. Amen? Are you ready? Amen. So by the way, ako nga pala si Jacqueline. Si Jacqueline Nicolas, isa sa mga representative ng ating coach, Nico. Yan. So yun, palakpakan naman natin si Lord. Amen. Alam niyo, kaya ako na-bless talaga kayo na sa testimony ni Kuya Jeremiah. Kuya Jeremiah. Kasi, minsan, tayo mga kabataan nga naman, di ba? Tayo mga kabataan naman is, ang dami nating gusto sa buhay. Amen? Ang dami nating plano. Ang dami nating gustong marating. Na kung minsan, ito bang mga gusto natin is ito ba talaga yung itinadhana ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya maraming nabubroken hearted. Amen? Relate pa kayo dyan? Kaya marami yung nasasaktan, marami yung ang ingay nyo naman, grabe na pag broken-hearted, usapan. Di ba? Ang dami nating gusto, ang dami nating sinusubukan. And, ang nagiging resulta, katulad ng testimony niya kanina, yung nagiging resulta, ay maganda ba? Yung una, maganda yung resulta kasi yung sinusunod niya lang yung magulang niya eh. Amen? And naniniwala ko na walang hinahangad yung mga parents natin na ikasasama ng mga anak nila. Amen ba? Meron bang naghangad na magulang dito na sana hindi ka magtagumpay sa buhay mo? May sinabi ba sa inyo ng magulang niya yan? Minsan, yan, di ka mananalo dyan. Bobo ka naman eh. Yung mga ganong salita. Ang hard, di ba? Ang hard, di ba? So, walang hinangad na ikasasama natin. Dumadating lang, kaya nai-stumble yung isang tao sa kanyang nilalakaran. Dahil pinili niya na siya mismo yung magdesisyon. Kasi tayo mga kabataan, gusto natin maging independent. Di ba? Gusto ko mag-dorm. Gusto ko malayo sa parents ko. Kahit ang lapit lang ng bahay mo. Di ba? Andyan lang. Amen? Kaya nadadapa. Kaya umiiyak. Amen ba? And today, pwedeng paki-flash po ng... Ang topic ko ngayon is in God's hands. Hand. In God's hand. So, palapakan naman natin yun. Amen? Ayun yung palapakan. Sa buhay natin,
tayo mga kabataan, ano yung madalas na hinihingi ng mundong ito? O ano yung madalas na hinihingi sa atin ng mga magulang natin? Tama? Or yung mga leaders nyo, yung mga nag-invite sa inyo. Ano yung madalas na hinihingi? Ano ba sa school? Ito mga problems. Pag-usapan natin yung mga problems na yan. Wag na si Gab kasi puro maraming problems yan eh. So ito, common problems ng mga kabataan. Una-una, makinig kayo Yung pogi problems daw. Totoo ba yun? May pogi ba dito? Tingin! Lahat kayo pogi. Pero lang kay Gabriel. Ay, joke lang. Joke lang yun Matawa naman kayo. Hindi, nag-joke lang ako, syempre. Una yung mga, tulad ng mga school tours. Sino pa yung mga nag-i-school dito? Mataas nga yung mga kamay ng mga nag-aaral dyan. Nang mabuti. Ay, nabawasan. Nabawasan. So, ayan, lahat naman tayo dito kabataan. Siyempre, nag-aaral tayo ngayon, di ba? And, minsan, di ba, sino ba mga nakasama dito ng field trips? Mga tour? Di ba, naranasan natin yung mga teacher chiki, ganyan. So, naranasan natin sigurong makasama halos lahat naman siguro, di ba? And ano yung hinihingi sa atin ng magulang natin bago nila tayo payagan na sumama? Permit. Tama, amen. Yung tinatawag na waiver, mga ganon, di ba? Hinihingi, kumbaga, sa buhay pala natin, or bilang estudyante, naghahanap yung mga tao sa paligid natin ng approval. Amen. Kaya minsan nasasaktan tayo kasi hindi natin sila ma-please Amen. Kaya minsan parang give up na ako, pambira. Kahit ikaw mismo ginagawa mo yung the best mo. Pero pala yung isang tao, pag tinignan mo, pag ikaw, di ba, bilang kabataan, tinignan mo yung tingin sa'yo ng ibang tao. Kung laging sila yung titignan natin, sa tingin nyo, mapufulfill ba natin yung buhay na meron tayo ngayon? Kumbaga, makakaranas mo tayo ng kasiyahan. Yung totally na kasiyahan. Sa tingin nyo? Hindi. Hindi kasi tumitingin tayo sa tao. Yung tao, never yan nagiging kumbaga, kontento. Parang hirap nilang i-please. Amen ba? So, bago yon, balik tayo doon sa waiver cruise. Na, kailangan mo nating humingi ng approval. Katulad ng testimony ni Jeremiah, sa lahat ng ginagawa niya sa buhay niya, nagtatagumpay siya. Bakit kasi yung desisyon ng mga magulang nila is tama para sa kanila Kumbaga, pag tayo pala, mga kabataan, nasa kamay tayo ng Panginoon, tayo mga kabataan, nagpapahawak, nagpapahandelan tayo. Doon lang sa mga magulang natin, o doon sa mga taong binigay sa inyo ng Panginoon. Alam niyo, walang masama na pwedeng mangyari sa ating lahat. Amen ba? Dahil sabi ko, walang hinangad yung mga magulang natin na ikasasama natin. Amen? Pero dahil tayo mga kabataan, minsan matigas talaga yung ulo. Hindi minsan, madalas. Di ba? Kakasabi lang sa'yo, huwag mong gawin yan. Pero mamaya at maya, gagawin mo na naman. Amen ba? Pasaway. Yan, si RG, pasaway. Then bait niya si RG. Sobrang bait niya. Yun. So, saan na ba ako? Dito ba? So, yun. Kumbaga, yung mga desisyon natin, dapat hindi tayo padalos-dalos pala. Amen?
So, nanonood ba kayo ng Forevermore? Grabe, lakas. Forevermore, alam niyo ba yun? Yung kay, yung mga may crush dyan kay Enrique Hill. Mag-ingay nga dyan. Yung mga dyan, ni Enrique Hill, di ba? Titingnan natin, yan, di mo ka-get over. Yan, kung titingnan natin, si Enrique Hill doon, si Sander doon, maganda pa yung niya, kumbaga, lumaki siya na mayaman, malaki siya na binibigay sa kanya yung lahat. Pero, hindi siya sumusunod palagi. Laging siya, against siya dun sa tinuturo sa kanya ng magulang niya. Amen. And siya, laging parang papansin na lang siya. Kasi hindi nga siya pinapansin. Ganyan yung ugali niya. And, lahat ng disiplina, kumbaga, binabaliwala na yun. And yung ginawa ng papa niya doon is, dinala siya doon sa tawag doon, Strawberria ba yun? Sa Strawberria daw, nanonood si kuya. So sa Strawberria, basta doon yun sa may strawberry farm, mga ganun. Tapos, ang mga kasama niya doon, is yung mga tao na ordinaryo lang. Kasi si Sander kasi, siya anak mayaman. Siya, parang apo siya ng may-ari ng hotel or hacienda, basta mayaman sila. Grande nga sila grande. Yun, so, tinadala siya doon. Dahil nga sobrang tigas ng ulo niya, hindi na siya kayang i-handle ng kahit yung papa niya. Sabi niya, kahit ipakulong mo pa ako sabi niya ganun. Hindi na siya kayang i-handle ng magulang niya, kahit ng sino. Ginawa noon, pinatapon siya doon. At doon, noong una, nag-enjoy siya, kumbaga, nangaasar lang siya. Nangaasar siya na, kala niyo magbabago ako. Ganun siya Kumbaga, pilyo pa din, hindi sumusunod. Alam niyo, nakakatuwa doon sa istorya na yun. Na yung batang yun pala, si Sander pala, is bunga lang din pala siya ng kumbaga, yung naghahanap siya ng attention, kasi kulang siya sa alam niyo yung mga taong gano'n, yung kulang sa kulang sa pansin. So, kaya siya pasaway kasi kulang nga siya sa pansin. Then, yun nga, makulit pa din siya, di siya sumusunod, tamad, lahat gumagawa doon, tapos siya wala lang. Alam niyo, dumating yung araw, dahil nakita niya yung ginagawa nila ng mga tao sa paligid niya, na, pinagbibigyan siya nung una. Pero meron din isang tao na inis doon sa ginagawa niya. Alam nyo, ito yung ginamit doon sa story na magpapabago sa taong yun. Na kumbaga yung totoo niyang personalities, mas makikilala pa pala. Kumbaga, ayun yung totoo niyang pagkatao. Merong puso, masipag naman pala, tama? And magalang. Kabaliktaran nung una. Doon sa story na yun, may ginamit doon sa kwento na yun para matuto siya. And alam niyo, nakakatuwa kasi alam niyo, pagbalik niya, kasi dinalaw niya doon yung kapatid niya, diba, sa puntod, pero hindi pa siya nakakabalik ata. Yun. Hindi pa tapos ang storya. Hindi pa tapos pero makikita mo doon na unti-unti natatransform yung pagkatao niya. May ginamit Amen ba? Sa buhay pala natin, meron tao na inilagay sa atin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan? Amen? For example, una-una yung mga magulang natin. Amen? Pangalawa, yung bigay ng Panginoon na mentor natin, yan, yung mga pastor natin, sila Pastor Doy, sila Coach Nico, yung mga leaders nyo. Na sila, wala tayong alam. Pero dahil kasama natin sila sa pagdidesisyon, hindi tayo nahihirapan. Dahil kasama natin sila sa desisyon. Kumbaga yung buhay natin is
madali lang. Kasi wala naman perfect sa mundo eh. Amen? But then, dahil sila, syempre, di ba sa pamilya, meron kayong, mga halimbawa, family problems, ganyan. Kapag, di ba, ako may problema ako sa pamilya ko, minsan, inaano ko sa kanila, kinukonsulta ko sa kanila. Sabi ko, ito ito yung ko sa school, ganito, ganyan. Or, gusto ko magtrabaho. Sabi ko nung kay mama, gusto ko mag-working student. Gusto ko magtrabaho. Kumbaga, titingnan natin doon. Yung approval nila, kung papayag ba sila, bakit pa ako nagsasabi? Parang bakit pa ako magsasabi sa kanya o magpapaalam sa kanya kung alam ko na ito yung the best na gawin? Naintindihan niyo ba? Lumapit ako sa mama ko, nagtanong ako, Ma, ano bang magandang, kahit subject ko nga eh, kasi college na ako. Ano bang magandang, tawag dito? Mga subject na kunin ko kasi irregular student ako. Ano bang magandang kunin na ganyan. And dun sa paraan na yun, hindi ako nahihirapan. At kung dumating man sa time na mag-fail ka, hindi ka sisisihin. Bakit? Kasi kasama mo siya nagdesisyon. Tama? Kumbaga kasi, pwede niyong resolbahin na magkasama. Paano kung ikaw lang mag-isa yung re-resolba? Sa'yo kapag bigyan ng tuition, paano yun? Amen ba? Naunawaan niyo ba ako? So, palakpakan naman natin yung Panginoon. Kasi ito pa, nakaranas ako ng parang hindi naman big, ng conflict between sa family ko. Kasi nga, syempre, di ba, sa church kasi masyado tayong busy, tama? Gagawa natin yung purpose natin dito eh, amen? Syempre, sometimes yung parents natin, oo, nauunawaan tayo. Pero kapag minsan, di ba, over na, yung mga ganon. Minsan, may sukdulan din, parang pagalitan ka na. Paulit-ulit na lang ako nagsasabi sa'yo, huwag kang uuwi ng gabi. Diba? So, yung naging problema ko noon, pero hindi naman siya ganun and kasi syempre, umabot kami minsan, hindi mo masabi yung uwi. Amen? And syempre, may fault din ako dun kasi, makulit ako So, ayun. Yan sa church nga. Tapos, dahil syempre gusto ko yung ginagawa ko. Kung minsan, meron na akong mga bagay, meron na akong mga tao na hindi nasusunod. Amen ba? Alam mo, una kong point dito, nawawala pala yung obedience, yung pagsunod ng isang tao, is when yung pag naisip mo na yung sarili mo. Amen? Kasi alam nyo tayo, nagsimula tayo sa Panginoon. O tayo, lalo pag may kailangan tayo sa mga magulang natin, ang bilis natin sumunod. Kapag gusto mo din yung pag-trip mo yung trip nila, pag-trip nila yung trip mo, go ka lang sumusunod ka. Amen? Pero paano kung hindi nila trip yung trip mo? Amen? Away yun. Minsan, ang nangyayari, imbis na nagpapatuloy tayo sa pagsunod, tayo mga kabataan, nawawala yung pagsunod natin. Kasi, niisip natin yung paano naman ako? Paano naman yung gusto ko? Tulad ng testimony ni Jeremiah, paano naman yung gusto ko? Ako matanda na ako. Pwede na ako magdesisyon. Amen? Lalo na yung mga di ba, yung mga 18 na daw ako, dalaga na ako. Si Barbie, dalaga na si Barbie. Amen. Paano yun kapag, di ba yung, minsan, gusto natin na tayo naman. Huwag naman puro kayo. Simula pagkabata ko, kayo na yung sinunod ko Amen? Para tayong aso. Na yung aso, di ba, pag yan, bawa,
sasama ng amo yan, magpupupo yan sa labas. O kaya magpapark sila nung amo niya. Di ba yung aso, pag nakatali yan, sumusunod lang yan eh. Kumbaga, dire-diretso lang. O, dito tayo, pupunta yung amo, pupunta doon. Amen? Pero pag may nakita yan na gusto niya, may nakita yan, uy, yun, may pagkain dun. May mga buto. O, may ano dyan, may magandang aso dun. Diba? Liligawan ka muna. Amen? So, pag nakita, parang tayong ganun eh. Na kapag nakita natin yung gusto natin, nagpupumili tayong kumawala. Amen? Relate ba tayo? Relate ako. Na hindi natin namamalayan dahil tayo nagpupumiglas. Nagpupumiglas tayo sa kung sino yung tama, kung sino yung mas namumuno sa atin, kung sino yung mas nakakaalam. Nagiging resulta na hindi natin napapansin. Is nasasaktan na pala natin sila. Amen. Siyempre, minsan nga, di ba, may bata, papagal niya aso. Pag tumakbo yung aso, ano mangyayari sa bata? Dadapa yun, nasasaktan yun. Habulin yun, dugo-dugo yun. Amen? So parang ganun din tayo eh. Yung mga kabataan. So tayo nandito ngayon sa church. Kung minsan, gusto natin yung gusto natin. O yung mga leaders, sino ba yung mga leaders dito? Pwede bang magtaas ng kamay? Yung mga nagdi-disciple na dyan. Diba? Maging proud kayo. Amen? Yung mga nagdi-disciple na dyan, ito, message din to ng Panginoon sa bawat isa. Na, kung minsan, may times na, ay mga disciple pala, mali pala ako nung sinabi. Yung mga disciple dyan. Diba? Lahat naman tayo disciple dito eh. Amen? And there come a time na sabihin mo, aba yan, puro na lang si ano. Puro lang si leader. Sino ba leader? Si leader Richel. Lagi na lang si leader Gab, si tatay Gab. Ayoko na, nakakapagod. Ganun, di ba? Lagi lang si leader Dayan. Nakakapagod. Walang effort. Di ba? Walang effort. Ano yan eh? Tindi yan eh. Di ba? Paano pag dumating yung ganun? Amen. Alam nyo, siguro yung mga nakakilala na sa akin dito, siyempre, di ba, nakakilala, may mga bago kasi, baka ano eh, sino ba yan, nagsasalita dyan, parang, bebenta ng itlog, Chinese, di ba? Minsan, bali, almost 2 months, nawala ko. And, so actually, ngayon lang ulit ako nakabalik. Kasi ito, nagsasalita ako sa harapan nyo ngayon. In almost 2 months na journey ko, nawala sa church, nawalang leader, walang dumidisiplina sa akin, nawala yung mga kapatid ko sa Panginoon. Noong una, syempre ayoko. Sino ba naman may gusto nun, di ba? Noong una ayaw ko. Pero alam nyo, dahil sa tagal din nun, siguro mga mag-iisang buwan or pang 3rd week na ganun. Ang dami kong na-experience sa personal life ko. Ang dami kong na-experience na. Parang nakontento ako dun sa cycle ng buhay na yun. Kasi syempre, pag wala ka sa church, wala ka rin ginagawa eh. Parang dun ka lang, kain ka lang, tulog ka lang, pasok ka lang ng school, manonood ka lang ng TV. Amen. At ako, sabi ko, in time na yun kasi, bago ako mawala sa church, sobra ding busy. Di ba, busy naman tayo lahat. And, nawala din yun, siguro na-miss ako ng mga relatives ko. Parang ganun. And in a way na, yun nga,
nandun na ako sa journey na yon. Parang nasanay ako. At sabi ko sa sarili ko, gusto ko pa bang magpatuloy? Gusto ko pa bang bumalik? Sometimes kasi, bilang tao, di ba, kapag tayo, feeling natin na pag-iwanan tayo, or feeling mo, mawala ka lang sa church, feeling mo, grabe, parang wala ka ng, ang down mo eh. Ang down lang, puro negativities yung pumapasok sa isipan mo. And tayo, sabi ko, nasa akin yung desisyon. Tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong isang desisyon. Meron tayong pinangahawakan. It's either lalaban ka o uurong ka o matatakot ka. Amen? Alam niyo doon sa journey na yon, sabi ko, ayoko na bumalik. Sabi ko, parang kung ano nun. Kasi andun na yung time ko talaga sa family. Parang, kaya kong gawin yung mga gusto kong gawin. Bakit? Kasi malaya nga ako eh. Amen ba? Pero, alam niyo yung Panginoon ang usap sa akin. Amen? And, pwedeng pa-flash po ng verse natin. Sa Romans chapter 8, verse 28. Pwede po tayong tumayong lahat. Tapos sabay-sabay natin basahin. In 1, 2, 3, go. And we know that in all things God works for us. Amen. So palakpakan natin yung salita ng Panginoon. Sabi dyan, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Naniniwala ako doon sa sinasabi na everything happens for God's reason. Amen? Sa lahat ng bagay, hindi pwedeng walang dahilan yan eh. Amen? At dahil doon, sa journey ko na yon, nasa sa akin kung aayusin ko yung relasyon ko sa Panginoon o hindi. Na ang dami kong natutunan. Sometimes naisip ko na gumive up. Tama? Pero alam nyo, yung Panginoon ang usap sa akin. At sabi ko, nasa akin yung desisyon. Kung ikaw ba magpapatalo ka sa kahinaan mo, o gagamitin mo yan para maging kalakasan mo. Amen? Alam mo yung katulad dun sa story, yung katulad dun sa Forevermore, na may ginamit yung Panginoon na tao, kapag may ginamit yung director na tao, writer, doon sa story na yon para mabago yung taong yon. Alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon. Kasi sa buhay pala natin, hindi pwedeng ikaw lang talaga mag-isa eh. Amen? Siyempre tayo alam natin, hindi natin talaga pwedeng makasama dito yung Panginoon na, sama mo ko Lord, mag-shopping tayo. Hindi naman pwedeng ganun eh. Pero yung Panginoon, may ginagamit na instrumento. May ginagamit siya na tao. Kaibigan mo man yan, magulang mo man yan, classmate mo man yan. Para ikaw, mayroon kang mga bagay na ma-realize sa buhay mo. Pwede akong magpatalo eh. Tayo lahat dito, pwede tayo magpatalo sa kahinaan natin. Pero yung Panginoon, dahil alam na yung plano niya para sa atin, hindi niya hahayaan eh. Katulad nga sa kanta kanina, di ba, yung 99? Na iiwan ng Panginoon yung 99 para dun sa isang yun. Amen? And na-realize ko, dun sa mga buhay ng mga taong na-encounter ko, ipinadala ng Panginoon. Sa totoo lang, nagulat ako kasi, siguro almost
5 years ago, basta 3rd year high school pa ako noon, 2nd year high school pa ako noon, simula nang makilala ko yung mga taong yun. And sa tinagal-tagal ng panahon, hindi ko sila nakausap. Hindi ko sila nakikita. Pero alam niyo yung mga time na yon na wala ako sa church. Dumating sila sa buhay ko. And sobra nakausap ko sila, nakakwentuhan ko sila. Alam niyo, nakita ko yung buhay na meron sila. In a way na daming pinaraya sa akin ng Panginoon. Na kapag pala, pag wala ka sa Panginoon, kapag ikaw hindi ka sumusunod sa Panginoon, kapag ikaw hindi mo pinangahawakan yung pangako mo sa Panginoon, yung buhay natin masisira. Na yung buhay natin, na yung desisyon sana natin na tama, pinili natin yung mali. Na yung mga tao yun, yung mga na-encounter ko na yun, sising-sisi. Nasabi ko, Lord, salamat kasi nakakilala ko sa'yo. Lord, salamat kasi Panginoon, hindi mo ko hinayaan, Lord, na hindi bumalik. Lord, salamat, Panginoon, kasi Lord, dahil doon sa kahinaan ko, Panginoon, tinuruan mo ako, Lord, at naging malakas ako doon. Amen? Alam nyo, lalo na sa mga nakapag-open na ng Bible study dito, sa mga na-invite sa Bible study dito at ngayon naka-attend sa church, meron din tayo mga desisyon. Kayo, meron din kayong desisyon eh. Pwedeng magpatuloy ka, pwedeng mag-back out ka eh. Itong buhay ko, yung nangyari sa akin, na alam ko plinan ng Panginoon, niniwala ko na yung bawat isang kabataan dito, meron siguro dumating din sa isip nyo na gusto nyo na rin kumawala. Amen. Para minsan, nakapagod palang sumunod. Amen. Na parang gusto ko naman, yung sarili ko naman nakasayahan. Kasi lagi naman sila eh. Alam nyo, ito yung time na matuto kayo, matuto tayo lahat dito doon sa pinaranas sa akin ng Panginoon. Amen? May papa-flash ako na video. And, yon, panoorin natin yun. Yan, mga kids, sunod kayo ha. There was a man who had 2 sons. One day, the younger son said to his father, "Father, give me my share of the estate. I want to go out and see the world, have fun, and get away from this place." Are you sure that's what you want to do, son? This is your home, and we are your family who love you very much. Nope, my mind's made up. I want to go. Very well, then. Thanks, Father. See you around, big brother. and so the younger son took off for a distant country with his share of the estate. Hey kid, you're new around here, aren't you? Yep, just got into town. Well, then you've come to the right place. Step right inside and you are gonna have the time of your life. Really? All right. It didn't take long before the young son had spent all his money on foolish pleasures and so-called fun. What do you mean you don't have any more money? Get out and stay out. Oh, man. What have I done? Hey, kid, you look like you could use some help. I sure could. All my money's gone, and I've got no place to stay. Well, then,
How would you like to work for me? It's a great job with lots of fringe benefits. What do you say? Sure, thanks. Great job with fringe benefits? Yuck! This is awful. I'm starving. Ugh! What am I doing here? My father has servants with food to spare, and here I am, starving to death. I'm gonna go back home and ask my father to forgive me. Anything would be better than this. And so the prodigal son got up and went back home to his father. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Father, I have sinned against heaven, and I have sinned against you. I am no longer worthy to be called your son. No, no, my son. Quick, servants, bring the best robe for my son, and put a ring on his finger and sandals on his feet. Tonight we will have a feast and celebrate, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. It's never too late to say you're sorry and ask for forgiveness. God's love and mercy for each one of us is everlasting. Amen. Alam niyo dyan sa, kwento yan ng The Prodigal Son. Humanap lang ako ng pambata kasi mukhang bata yung mga nandyan eh. So yun, yung story ng Prodigal Son, pag sinabi pala natin prodigal, ang ibig sabihin pala nun is yung maksaya. Sabi natin prodigal, wasteful. Lahat ng meron siya, yung kayamanan, lahat, yung pera, yung wealth, kinuha niya na eh. Nasa kanya. Sa piling nung pamilya niya. Sa piling ng tatay niya tapos nung kapatid niya. Amen. And dumating sa time na maganda yung buhay niya nung kasama niya yung magulang niya. Pero dumating sa time na sabi niya, ayoko na sumunod. Parang ayoko na, gusto ko naman na ako na lang. Ayoko na, gusto ko naman yung sarili ko naman desisyon. Gusto ko naman tumayo sa sarili kong mga paa. Noon na masaya, oo. Pero dumating yung time sa buhay niya na lahat ng meron siya, lahat ng bigay ng mundo na kasiyahan, is nawala din, panandalian lang. And doon niya na-realize, sa pagkawala niyang yun, na bakit kailangan kong maghihirap, bakit kailangan kong magutom. Kung doon sa piling nung ama ko, hindi ako magugutom. Amen. And doon, sa pagkawala niya na yun, ang dami niyang natutunan. Naniniwala ako doon. Na pagbalik niya, sabi niya, it's never too late, di ba, na humingi ng sorry. Minsan sa buhay natin, sa kahinaan natin, minsan sa kahinaan natin, parang, alam mo yan, yung kung magpapatalo ka ba doon, o lalabanan mo. Kasi ang only way, sabi yung only way na para makabalik ka doon, is tanggapin mo yung pagkakamali. Pagtanggapin mo yung pagkakamali mo at humingi ka ng forgiveness. Doon yung bumalik siya, kala niya, hindi niya ina-expect, di ba? Hindi niya ina-expect na tatanggapin ulit siya bilang anak. Amen? Hindi niya ina-expect na ganun yung magiging trato ulit sa kanya ng tatay niya. Pero alam nyo, dahil tama yung naging desisyon niya, at umuwi siya ulit doon sa alam niyang tama. Doon sa magulang niya. Huwag tayo dito. Di ba?
Kuminsan, para tayong ganun eh. Yung alibugang anak. Napili tayong gustong kumawala. Na kahit sa buhay ko, naranasan ko yan, gusto ko rin kumawala. Na, ako naman, yung desisyon ko naman. At ang laking pagsisisi ko, dahil naging mali yung desisyon ko noon. Naiba yung buhay kapag kasama mo yung Panginoon. Naiba pala yung buhay pag kasama mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Oo, meron tayong barkada. Oo, meron tayong kaibigan. May mga kaklase tayo, amen. Pero hindi mo makukuha yung pagmamahal na naranasan mo sa piling ng mga kapatid mo sa Panginoon sa pananampalataya. At hindi mo makukuha yung pagmamahal na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Nung bumalik yung anak, tinanggap siya at lahat nakahanda sa kanya. Kung ano yung naiwan niya bilang anak ng tatay niya, sa'yo pa rin yung binalikan niya. Amen? Sa buhay natin, alam niyo yung Panginoon, hindi siya tumitingin sa kasalanan ng tao. Never niyang titingnan ano yung nagawa mo. Alam mo yung titingnan ng Panginoon? Is kung ano yung gagawin mo. Magsisisi ka at natanggap mo sa sarili mo na, Lord, oo, nagkamali ako. Pero kung magkakaroon tayo ng heart na matigas, na heart na ma-pride, na heart na parang, kaya ko yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng leader ko. Hindi ko kailangan ng church. Hindi ko kailangan ng Panginoon. When nagkakamali tayo. Dahil yung buhay na wala sa Panginoon, buhay na walang buhay, patay. Amen? Kuminsan sa buhay natin, naging patay tayo. Pero binibigyan tayo ngayon ng Panginoon ng pagkakataon para magkaroon ng buhay. And sana sa oras na to, lalo yung mga kabataan na nagsisimula pala sa pananampalataya. Yung ginagawa nyo yan, na yung simula ng buhay na mula sa Panginoon. Yung simula ng buhay na talagang magpo-fulfill ng kasiyahan sa puso nyo, sa buhay nyo. Amen ba? So, palakpakan naman natin yung Panginoon. Naniniwala ko na pagbalik nun, nung alibugang anak na yun, hindi na siya naging katulad dati. He will never be the same again. Amen. Kung ano yung naging kahinaan niya nun, naniniwala ko na naging kalakasan niya na yun ngayon. Na natutunan niyang mahalin yung pamilyang meron siya. Amen. So ako sa tinagal kong wala sa church, na ako, nag-stand ako na masik yung Panginoon by my own. Ang daming tinuro ng Panginoon. Unang-una, yung pahalagahan yung mga bagay na meron tayo. Yung mga bagay na biyaya mula sa langit. Unang-una, yung mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Tingnan niyo yung mga katabi niyo, sila yung mga taong yun. Yung mga nag-invite sa inyo, ayun yung mga tunay na taong nagmamahal sa inyo. Amen ba? Palakpakan niyo yung mga sarili. Hindi ako magtatapos sa example na to. Pero ako nung mahiwagang itlog. Mahiwagang itlog. May daga to. Bilang HRM student, alam nyo yung itlog, di ba ang liit lang niya? Amen ba? Tingnan nyo mabuti. Maliit lang yan, itlog. Di ba? Pero, alam nyo, itong itlog na to, sabi doon, meron pala tong 100 ways para ilagay sa pagkain.
O paano lutuin. Biro nyo sa liit na to. Di ba? Pwede itong pampaganda ng kutis ni RG. Pwede rin. Pampagwapo. Di ba? Hindi, syempre maraming purpose yung itlog. Talaga to si... So, ayan. Hindi lang naman sa pagluluto pala to nagagamit. Hindi lang sa pagluluto nagagamit. Pero, kung titingnan nyo sa ano pa lang ng pagluluto, 100 ways na. Isipin mo, ano lang alam nating lutuin. Scramble, prito, nilaga. Di ba? Yung scramble pa natin, ang alat. Di ba? Amen. Ano pang purpose nito? Ang dami. Oh, di ba iniinom to nung mga nag-gym, yung nagaganon. Nilalagay sa, sa soft drinks, tas sinahalo. Di ba kadiri? Kadiri talaga. Hindi ko ma-imagine nun. So, yun. Tong itlog na to, okay, focus na. Ito itlog na to, ito yung pinakita sa akin ng Panginoon, inahahalin tulad ko na tayo. Na kapag alam mo pala yung purpose mo, pag alam mo yung dahilan mo kung bakit ka nag-i-exist sa mundo, alam mo, dun mo malalaman yung pwede mong magawa eh. Amen? Doon mo makikita yung kahalagahan mo. Amen? Pero, katulad ng balot, di ba? Alam niyo yung balot? Di ba? Mga kumakain dyan ng balot. Yung mga yung mga itlog na hindi nalimliman. Kaya siya naging balot. Yung itlog, may tendency na lalaki. Talagang dapat siya, maging manok din siya. Kaya nga siya pinanganak ng itlog, di ba? Kaya nga siya pinanganak ng inahing manok para maging inahin din siya, para maging manok din siya. Tama ba? Alam mo, maging tiger yan, itlog. Di ba? Hindi ganun. So, nagiging balot yung isang itlog o penoy o hindi lumalaki. Kasi yung mga lumalaki yun eh. It's because hindi sila nalilimliman ng tama. Amen? Hindi sila nakahandle ng tama nung inayin nila. Kumbaga, lumalayo sila sa sa pital ng manok, nung nanay nila. Amen? Sabi ko, inahalin tulad ko tong itlog na to sa atin. Na yung Panginoon, siya yung yung maglilimlim sa atin eh. Amen? Siya yung kayang magpalaki sa atin. Amen ba? Sabi nga ng Panginoon, baga ito, paulit-ulit, na tayo, gagawa tayo ng mali, pero yung Panginoon, lagi tayong sinasalo. Nasalo tayo. Sisinungaling ako, sinasalo ka ng Panginoon. Nandalaya ako, sinasalo ka ng Panginoon. Hindi ako mag-church muna, Lord. Sinasalo ka pa rin ng Panginoon. Ang daming plano ng Panginoon para sa atin. Kung alam natin yung tunay na dahilan ng buhay na meron tayo ngayon, alam nyo, hindi tayo magiging isang balot, yung itlog na balot, kundi magiging isang itlog tayo na unti-unti lumalaki at nagiging kapaki-pakinabang at one day mangingitlog din. Amen ba? Pero sa mga taong hindi nagpa-handle, hindi nagpahawak sa kamay ng Panginoon, hindi namuhay kasama yung Panginoon. Alam mo yung itlog na sana maraming magagawa. Amen? Yung itlog na sana pwedeng lumaki, maging manok din. Dadating yung time, magpo-produce din siya. Alam nyo, ito, mawawala ng saysay kung wala yung Panginoon sa buhay nila. Ito mangyayari, pag binaksak natin ganun, meron pa bang may kwenta pa ba? Amen? Sa simple example na to,
dito ako magtatapos. Na yung halaga ng buhay na meron ka. Alam mo, kumbaga hindi yan pwedeng bilangin. Yung kaya mong gawin, na kaya mong magbigay ng pag-ibig, na kaya mong magpatawad, na kaya mong magbigay ng pag-asa sa mga taong nahihirapan, na magbigay ng comfort, magbigay ng pangunawa. Alam nyo, doon lang natin malalaman yun eh. Na ang dami pala natin pwedeng gawin. Ang dami pala nating papel sa mundo. Ang dami pala natin pwedeng matulungan. Sa pamamagitan ng buhay natin, kung kasama natin yung Panginoon. Kung yung buhay natin, ibibigay natin ang buo sa Panginoon. Amen ba? Sana wag tayo magtapos dito. Nung nawala ng saysay. Yung dami ng purpose. Huwag sanang masira. Ang last point ko, yung buhay na meron tayo ngayon, surrender lang natin palagi sa Panginoon. Huwag na nating hangadin na magdesisyon tayo ng tayo lang. Dapat lagi nating hangadin ang desisyon na kasama yung Panginoon. Ang desisyon na kung ano yung sabihin ng leader mo, ito yung makakabuti sa'yo eh. Yung desisyon kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung makakabuti sa ating lahat. Kaya sana, wag na nating planuhin na magsumunod. Kasi tulad ng buhay ko, ang dami ko natutunan. And ngayon, nalaman ko na tulad ng isang itlog, marami akong pwede pang matulungan. Dahil ito yung desisyon na ginawa ko kasama yung Panginoon. Na mamuhay kasama yung Panginoon. Amen. So, palakpakan po natin yung Panginoon. Maraming salamat. Guys, it's very important na pag tayo nasa isang lugar na nandun ang Panginoon, it's very important that we give our full attention. Hindi lang full attention, kundi yung full na heart mo sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Kasi alam nyo, nung si Jesus mismo nandito sa earth, kasi naniniwala naman tayo na once in His life, nabuhay siya sa earth. Alam nyo ba nagsalita rin si Jesus sa mga tao? At guess what? Siguro naisip natin, siguro kung si Jesus yung nagsalita dito, amazing yung service talaga. Siguro kung si Jesus nagsalita dito, iyakan kami lahat. Siguro kung si Jesus, grabe, kung may sakit ako ngayon, gagaling ako. Yes, it's true. Pero alam nyo ba nung panahon na si Jesus yung nagsasalita, hindi lahat nakinig. Alam mo ba hindi lahat naligtas nung nakinig sa Panginoon dati? Si Jesus na yun Hindi lahat nagbigay ng atensyon. Sabi sa Bible, pag si Jesus daw dumarating, maraming taong pupunta. Guys, hindi sinabing lahat. Sabi marami. Ibig sabihin, meron pa ring iilan na hindi talaga nagbigay ng atensyon sa Panginoon. Meron sigurong iilan doon na nagkwentuhan lang. Ang Panginoon nandun, nagpapagaling, nagpipreach. Yung iba, nagkwentuhan lang siguro. Yung iba siguro nagtawanan lang. Yung iba nga siguro natulog lang. Siguro na nabalitaan nila, ang Panginoon dumating, ay, gutom pa tayo kain muna tayo. Yung iba naman siguro, talaga may bagong kwento ngayon, pagkwentuhan muna natin. Pero alam niyo po ba, kung sino yung mga hindi pumunta, siguro naisip nila parang wala lang. Pero kung nabasa natin yung Bible, ang laki na nawala sa kanila. Maraming tao na bago buhay. Maraming tao pamatay na nabuhay. Merong mga tao nga doon, patay na, binuhay. Anong meron sila na wala yung mga iba? Kasi sila binigyan nila ng tamang atensyon. Alam niyo yung message ng Panginoon ngayon? Sobrang ganda It's very important na bigyan mo ng atensyon. Nung panahon din, nung nagsasalita si Jesus, meron din mga nagtatawanan. Meron din mga hindi naniniwala. Meron din mga nangbabastos. Marami. Marami lang babastos sa Panginoon. Sabi pa nga sa Panginoon, minsan ikaw para kang si Beelzebub ka. Lahat yung kapangyarihan mo nanggagaling sa demonyo.
Kasi hindi nila alam kung sino yung kausap nila eh. Hindi nila alam na anak ng Panginoon yung kausap nila. Ang hindi nila alam, yun yung yung kausap nila, yun yung magliligtas sa kanila. Hindi nila alam yun eh. Nung panahon, hindi nila alam. Pero tayo ngayon, alam natin eh. Andito ka sa church ngayon kasi alam mo na si Jesus namatay at niligtas ka. Alam natin lahat na may Diyos. Alam natin lahat kaya ka nagsisimba kasi gusto mo mabless. Pero dahil alam mo yon at hindi mo pa rin binigyan ng atensyon ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa huling araw, yan yung mga tao magsisisi talaga. Sabi ng Panginoon, mapalad pa yung mga taong hindi nakakita sa akin. Ngunit naniwala. Kesa sa mga taong alam ko sino ako, pero hindi naniwala. Maraming pinuntahan ng Panginoon na lugar. Pero alam niyo ba, merong isang lugar na pinuntahan ng Panginoon na halos walang himalang nangyari? Coach talaga? Si Jesus na? Hindi masyado nagkaroon ng himala? Oo. Sabi sa Bible, nung bumalik siya sa sarili niyang bayan, nung bumalik siya sa sarili niyang tahanan, doon sa lugar na yon, doon yung pinakaunting naligtas. Bakit? Ang tingin nila, kilala nila ang Panginoon. Ang tingin nila sa Panginoon, tao. Ang tingin nila, sabi nila, paano tayo makikinig dyan? Anak lang ng karpentero yan. Paano tayo makikinig dyan? Kapitbahay lang natin yan, lumaki lang yan nakasama natin. Kaya alam nyo, in that place, wala masyadong naligtas at wala masyadong gumaling. The question is this. Kung ang Panginoon ba nakilala mo siya at wala masyadong gumaling, nawawala ba yung pagka-Diyos ng Panginoon? Ako ba kunyari, hindi kayo makinig sa akin ngayon? Doon sa mga nakakilala sa akin, yung estado ko ba sa buhay mawawala kung hindi kayo makikinig? Kung di ba kayo makikinig, papangit ako. Kung di ba kayo makikinig, yung mga may respeto sa akin, hindi nare-respeto kasi hindi nakinig yung iba. Hindi eh. Walang mababago sa akin. Nung sa Panginoon, kahit hindi nakinig yung mga tao, wala na bago sa Kanya, Diyos siya eh. Pero alam niyo, laking nawawala doon sa tao nakikinig. Kasi doon sa tao, may magbabago eh. Sa Panginoon, wala na, Diyos na yun eh. Pero guys, doon sa mga onting nakinig, may nangyari sa buhay nila. Sige, huwag muna tayo pamalakbak. Makinig kayo mabuti rito. Doon sa mga tao nakinig, talunan. Doon sa mga tao nakinig, sila yung mga hampas lupa dati, sila yung mga talunan, sila yung mga hindi nire-respeto, sila yung mga patapon. Yung mga nakakilala sa Panginoon, isang halimbawa, isang lulumapit sa Panginoon, isang prostitute. Alam natin yung trabaho ng isang prostitute, binibenta niya yung katawan niya. Kung titingnan natin siguro, yun yung pinakamababang estado ng isang tao. Wala siguro rin-respeto kasi kung sino lalaki na lumaway, siguro ganun yung term na pwede nating sabihin. Pero alam niyo po ba, nung dumating ang Panginoon, yung mga tao na tingin nila mabait, tinignan lang ang Panginoon. Pero yung babaeng yun, kahit alam niya makasalanan siya, kahit alam niya madumi siya, nung panahon kasi yung mga prostitute, meron silang pabango. At yung pabango na yun, yun yung parang puhunan nila. Kasi walang kukuha sa kanilang lalaki kung mabaho sila. So ang kukunin ng mga babae, yung mga mababangong babae, nung kukunin ng lalaki, kumbaga puhunan nila yun. At sabi daw, bago ka magkaroon ng ganong klaseng pabango, 1 taon mong pagtatrabahuhan, araw-araw. Isipin yung araw-araw niya binibenta yung katawan niyan. Madali ba yun? Pag binibenta mo yung katawan mo, binibenta mo dangal mo. Mas mababa pa yun sa panglilimos. Araw-araw niya ginawa yun. Pero alam niyo nung dumating ang Panginoon, nakakita niya, lumapit siya sa Panginoon, alam niyo ginawa niya, binuhos niya yung pabango. Yung pinaghirapan niya, yung dangal niya, yung pagkatao niya, binuhos niya sa Panginoon. Hindi niya tinignan yung kasalanan niya. Ang tinignan niya na gusto niyang humingi ng tawad sa Panginoon eh. Binigyan niya ng tamang atensyon ng Panginoon. Yung mga tao na tingin nila mabait sila, yung mga tao na tingin nila matino sila, nakaganon lang. Pero yung babaeng to, tingin niya kasi kailangan niya ng Panginoon eh. Alam mo, mahalaga sa tao, ma-realize mo na kailangan mo ng Diyos. Kasi kung di mo kailangan ng Diyos, tatawa ka lang dyan. Loloko-loko ka lang dyan. Pero sa totoo, pag hindi mo naisipan, ikaw ang talo eh. Kasi lahat ng tao kailangan ng Diyos. Kahit sino matalino, kailangan ng Diyos.
Ano yung ginawa ng babae? Binuhos niya yung pabango. At alam niyo, ginawa ng mga taong feeling nila matatalino sila. Sayang yung ginawa ng babae. Ba't binuhos yung pabango? Pwede naman sigurong ibenta na lang tapos makatulong pa sa maraming tao. Alam mo sabi ng Panginoon? Manahimik kayo. Yung ginawa ng babaeng to, yung mga mahihirap lagi nung kasama pero ako isang beses lang ako. Sabi ng Panginoon, pabayaan niyo siya. Huwag niyo siyang guluhin. At alam niyo yung babaeng yung galing prostitute? Sa huling araw ng Panginoon nung namatay siya, yun yung kasama lagi ni, di ba si Maria, yun yung, tawag dito? Yun yung nanay ni Jesus. Tapos meron pa mga ibang babaeng kasama. Isa siya doon sa mga babaeng kasama. Hindi na siya naging prostitute. Naging kasama siya ng Panginoon. At nakilala sila sa buong Israel, nakasama siya. Ako guys, bilang tao bilang coach nyo, hindi ko pagmamalaki na perpekto ako. Nagkakamali din ako. Pero katulad dun sa babaeng yun, hindi ko tinitingnan sarili kong perpekto. Tuwing lalapit ako sa Panginoon, binibigyan ko siya ng galang. Kasi alam ko kailangan ko siya. Kasi alam ko hindi ko kaya mag-isa. Kasi hindi ako mayabang. Hindi malaki ulo ko na kaya ko mag-isa. Nasa isip ko, kahit anong makasalanan ko, tanggap ko na makasalanan ako At kailangan ko ng Panginoon. Lahat na meron ako, lahat ng tagumpay na meron ako galing sa Panginoon. Lahat na pwede ko pa maging tagumpay sa future galing sa Lord. Kaya pag ako umaharap sa Kanya, katulad ng babaeng yun, kaya ko ibuhos yung pabango ko sa Panginoon. Kaya kong umiyak, kaya kong magsalita, kaya ko ibigay yung lahat ng kaya ko, yung pakikinig ko. Kahit bata pa magsalita dito, makikinig ako. Bakit? Kasi hindi naman yung bata nagsasalita Salita ng Panginoon yung dinadala niya. Alam niyo, pag naunawaan niyo yun, kasi ang pilit na gagawin ng demonyo sa'yo, sasabihin niya sa'yo, maayos ka, mabait ka. At tanong, sino ba mabait? Sino ba ang matino? Sino ba ang hindi nagkasala? Meron ba? Meron ba dito hindi nakapagsinungaling? Hindi ka nakapanloko? Wala! Kahit ba Kristiyano ka na, perpekto ka na, hindi. Nagkakamali ka pa rin. Pero ang gustong gawin ng demonyo sa ito, imagine nyo na to Nung unang-una nakakilala kayo sa Panginoon, dahil alam nyo makasalanan kayo, sobra kayo kumakinig. Sobra tayo lahat kumakinig. Pag nakikinig ka sa salita ng Panginoon, ramdam na ramdam mo, halos maiyak-iyak ka kasi feeling mo sa sarili mo, makasalanan ka. Feeling mo kailangan mo ng Diyos. Pero alam nyo, dumating yung time pag tumatagal, ang sasabihin sa'yo ng demonyo, Dan, ikaw, matino ka, Dan. Kaya mo na. Ikaw yun, pambiraw ka na masyado makinig. Alam mo na yun Ikaw, Richel, okay ka na. Leader ka na Dino, tumutugtog ka na. Ayos na yan, pare. Hindi mo na kailangan makinig masyado. Hindi na to para sa'yo. At alam nyo, pag yung Kristiyano, naisip na nila yon, ang laki na mawawala sa kanila. Itatanong ko sa inyo, sino nagpapako sa Panginoon? Yung mga makasalanan ba? Yung mga tao bang nagmumura? Yung mga bakla ba? Yung mga tomboy ba nagpapako sa Panginoon? Yung mga gumagawa ba ng kalokohan? Yung mga tao ba na nakikipagsiping sa may asawa na may asawa? Yung mga tao ba na nagsusugal? Sino yung nagpapako sa Panginoon? Yung mga tao bang barumbado? Sino? Sila ba? Sino? Di ba yung mga Pariseyo, yung mga tao ng simbahan? Kasi feeling nila tama sila. Kasi feeling nila matino sila. Alam nyo tayo, kung hindi tayo magbabago, kung maisip natin na parang pag may word of God, hindi mo masyadong seryosohin, hindi mo i-respeto, baka isa ka din sa magpapapako sa Panginoon. Hindi yung mga masiraulo yung nagpapako sa Panginoon. Ang nagpapako sa Panginoon, yung mismong unang hindi naniwala, yung mga tao na nasa loob ng simbahan. Alam nyo, meron ako mga kaibigan meron isang church ako napanood sa Hawaii. Yung mga umatin sa church niya, may mga tunnel. Umatin sa church niya, yung mga babae ang suot. Hanggang dito, kita tiyan. Atin sa church niya, naka miniskirt.
Atin sa church niya, ang daming tato. Pero alam nyo, kahit maraming tato, pag tinignan mo yung bag, may Bible. Yung babae naka-miniskirt. Kung gaano kaikli ang skirt, ganong kahaba, yung notes, pa nagsasalita yung pastor nila. Yung may tunnel, kung gaano kalaki yung butas, ganong kalaki yung butas ng utak niya, pa nagsasalita yung pastor nila, nakikinig siya. Kasi alam nyo guys, ang pagiging matino, wala sa panlabas na anyo. Ako wala akong pakialam, mag-preach ka dito, naka-short ka, okay lang sa akin eh. Kasi ang mahalaga kung ano yung nasa loob. Wala akong paki kung ano suot mo ngayon na nakaupo ka dyan. Ang mahalaga kung ano yung tumatakbo sa isipan mo. Ano ba nasa puso mo ngayon? Kasi ang Panginoon noong time, sabi ng mga Pariseo, yung parang mga pare na matataas, Ba't si Jesus, sabi niya matino siya, ba't kumakain siya kasama ng mga masasamang tao? Kasi Jesus sumama kay Zacchaeus, isa sa mga tax collector. Yung mga tax collector, yun yung mga talagang matitindi ng panahon. Mga nangaapi na mga tao. Parang gano'n. Sila yung mga nangungulekta ng buwis at ginagawa nila, sinusobrahan nila. Gano'n ginagawa nila, nakawan nila yung mga tao. At si Jesus kumain kasama yung mga yun. Sabi nung mga Pariseo, ba't yung Panginoon kumakain kasama ng mga yun? Napakaduming tao. Ano sabi ng Panginoon? Nandito ako hindi para sa mga taong tingin nila malinis sila. Hindi kailangan ng doktor yung mga taong tingin nila magaling sila. Ang kailangan ng doktor yung mga taong feeling nila may sakit sila. Ito, tatanungin kita ngayon dito sa church ito. Pumunta ka ba dito sa church ngayon? Kasi kailangan mo ng Panginoon? Tingin mo ba kailangan mo ng Diyos? O nandito ka sa church para makinig? Yun lang. Ako, when I was starting with the Lord, kahit naman hanggang ngayon, pag may nagsasalita, grabe maiyak pa rin ako. Kasi every week, every day of my life, alam ko na kailangan ko ng Diyos. Alam ko na kailangan ko makinig. Wala akong kayang pagmalaki sa Panginoon. Siguro sa buhay meron. May negosyo ako. Kung iisipin siguro ng mga ibang kabataan, yung gusto ng mga single na lalaki, meron ako. Pero hindi yun yung kahulugan ng buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo, katulad no sa prodigal son, maubos lahat. Pera, maubos yan. Kaligayahan na nabibili, naubos. Pero ano hindi mauubos? Yung pag-ibig ng Ama. Yung bahay na para sa'yo, yun, di maubos yun. Yung tatay natin na nasa langit, yan, di maubos yan. Lagi naghihintay sa'yo. Isang pinaka-trip ko sa Panginoon, kahit malakas siya, siya yung isang persona na punong-puno ng pag-ibig. Hindi natin nakita na tinorture niya yung anak niya, di ba? Yung doon sa prodigal son. Doon kasi sa prodigal son, na pinapakita doon, yung tatay, yung Panginoon, yung tao tayo. Hindi niyo nakita na inimbestigahan niya yung anak niya. Tama? Hindi niyo nakita na sinundan niya. Hindi niyo nakita na hinabol niya, pinalo niya. Walang ganun. Kasi ang pag-ibig, hindi na pag-ibig pag ginanon mo. Tama? Nagkaroon ako ng relasyon dati. Dahil feeling ko nagloloko yung karelasyon ko. Cellphone, binabantayan ko. Ano pa? Facebook, kailangan alam ko yung password. Pag aalis siya, kailangan nagpapaalam. Parang trabaho, may in, may out. Pag ang out nila sa school, 5, kailangan mga 6:30 nasa bahay na siya. Pag wala siya sa bahay na 6:30, away na kami. Ano pa? Pag nakita ko na tumatawa siya, masaya siya nang wala ako, away na kagad kami. Alam niyo nasa isip ko, nung panahon na yun, dahil ginagawa ko yun, akala ko, hindi na ako naisahan. Kasi minsan, kaya ako naging gano'n kasi minsan niya akong inisahan eh. Sabi ko, nakaisa ka na, hindi ka na makakapangalawa. Pero alam nyo, dahil gano'n ginagawa ko, hindi na ako naging masaya. Alam nyo, isang araw, kinausap ko na lang siya. Sabi ko, sa tingin ko, hindi na ito mag-work. Kasi alam nyo, ang pag-ibig, pag puro duda, puro bantay, hindi na pag-ibig yan. Pag-ibig na yan sa sarili mo. Ang Panginoon gano'n din eh. Tingnan nyo, pag nagkamali ba tayo, kinikidlatan?
Yung mga taong habang nagpipreach kanina, niloloko-loko yung nagpreach, kinidlatan ka ba? Tinanggalan ka ba ng hininga? Di ba hindi? Buhay ka pa dyan. Pero naririnig mo ako ngayon, di ba? Mahal ka kasi ng Panginoon. Kaya nandiyan ka. Binibigyan ka niya ng pagkakataon para ma-realize yung pagkakamali mo. Alam niyo, hintay ng Panginoon, bumalik eh. Ang hinihintay ng Panginoon, yung forgiveness. Isang kasalanan lang hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Kung nakapatay ka, ayos na sa akin. Kung nakarape ka, maunawaan natin. Kung siguro nakapagnao ka, maunawaan natin. Kung ang pangit na mukha mo, maunawaan natin yan. Kung masama ugali mo, maunawaan natin. Kung mayabang ka, maunawaan natin. Pero alam niyo, hindi maunawaan ng Panginoon, yung hindi ka marunong tumanaw ng pagkakamali. Ako dati siraulo rin ako eh. Kami, nung mga kaibigan ko. Pero dahil lumaki ako na Christian, pero hindi kami talagang Christian talaga. Pag may nagsasalita about ng Word of God, hindi ako, makikinig pa rin ako. Kahit sa loob-loob ko, naantok na ako. Pero hindi ko pinapakita. Kasi nirespeto ko eh, Diyos yun eh. Okay lang lalaki ka. Okay lang siguro cute ka, babae ka. Pero yung mas importante, ang nagbubuo sa pagkalalaki mo, yung pagiging meron kang respeto. Sa pagkababae, hindi cute ang nagbubuo, kundi yung delikadesa ng isang babae. Lalo na pagdating sa Panginoon. Sobrang halaga nun. Pinakita ng Panginoon dito, sa preach ni Jackie, na sabi niya, nawala raw siya dito sa church, di ba? Ba't siya nawala? Kasi sabi niya, lagi na lang ako sumusunod. Siguro ako naman. Alam nyo, sa atin, hindi madaling sumunod. Sa totoo. Pero alam mo, madaling sumunod pag kilala mo yung sinusunod mo. Pag alam mo na mabuti yung kakahinatnan pag sumunod ka. Meron akong isang paboritong kwento na merong isang bata na hawak-hawak ng Panginoon. Lalakad sila. Sabi ng bata, Lord, the best ka. Love na love kita. Yaka pa dito. Sabi niya, wow, nakasit naman itong anak ko. Sige nga, ito, bigyan kita ng sandals. Yes, sandals. Oh, ganda Lord, thank you. Habang naglalakad silang gano'n, syempre yung bata, tumatanda, di ba, lumalaki. Ay Lord, di talaga kita iwan. Di ba ganyan yung mga bata, pag lumalaki, sabihin niyo sa magulang niyo, di kita iwan, ma. Pag nag-asawa ko, tabi pa rin ako sa'yo. Di ba yung mga ganyan, ma, pag unang sweldo ko pa, bigay ko sa'yo. Di ba yun yung mga dialogue ng bata? Ma, huwag naman kayo masyadong lagi magtabi ni Papa. Mamaya magkaroon ng bago, hindi na ako baby niyo. Ma, gusto ko ako lang yan, mga ganyan. Ganun yung bata. Ma, ako lang lagi Ay God, ako lang lagi Oo naman, you're the best. Sa atin may forever. Ganun. Naniwala yung bata sa forever no? Mula nung nakilala kita. So, nung naglalakad silang gano'n, syempre yung bata lumalaki. Sabi niya, Lord, basta pag sinabi mo, gagawin ko. Sabi niya, talaga? Oh Lord, sabi mo kahit kunin mo nga yun. Oh Lord, ito, bato ko pa sa'yo eh. Habang lumalaki na yung bata, siguro, syempre, nagmamature na, naging binata na. Habang naglalakad sila, nagkaroon ng parang cliff. Ano yung cliff? Bangin. Pagdating nila doon sa bangin, nawala yung Panginoon. Sabi na, Lord, akala ko ba, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Sabi ng Panginoon, biglang sumagot, isang malaking boses, oo, nandito ako. Yes, sabi niya, Lord, anong plano natin? Tumalong ka. Ha? Lord, bangin ito. Oo nga, tumalong ka. Lord, akala ko ba forever? Matatapos ang forever natin ito. Titingnan niya, mafag. Alam niya, mafag parang may ulap. Hindi mo makita yung ilalim, di ba? Sabi ng Lord, anak, naniwala ka ba sa akin? Oo naman.
tumalong ka. Lord naman, iniwala ako sa'yo, pero malalim pare, malalim Lord. Parang mahirap, parang hindi kaya, malalim. Hindi, anak, talon. Lord, sure ka? Talon, anak, talon, talon. Lord, can I call a friend? Ask the audience. Sabi ng anak, malakas na, anak! Talon! Sige na nga! Pag talon niyang ganon, nung pagpikit niya, sige nga, pikit na ako, talon siyang ganon, kinabahan siya. Siyempre, pag dilat niyang ganon, pabaksak na siya, napakakapit siya ngayon dun sa isang sanga. May sangang ganon eh. Sabi niya, anak, anong ginagawa mo? Lord, nakakapit. Lord, di ko kaya talaga eh. Mabira ka naman. Tulungan mo ako dito. Anak, my plans for you is to prosper you, not to harm you. Oo nga, Lord, di pa harm to eh. Anak, naniniwala ka ba sa akin? Oo, Lord, naniniwala ako. Ligtas mo na ako. Sakit na ng kamay ko. Babaksak na. Sabi na, anak, bitawan mo yan. Trust me. Subok na matibay na ako. Subok na matatag. Di ba? Lord naman, anak, I find ways, anak. Lord! Anak, I got it all for you. Sabi na, Lord, ayoko talaga. At alam nyo, simula nun, hindi na nagsalita ang Panginoon. Kumapit lang siya dun. At alam nyo, syempre, pag matagal ka na nakakapit, maubos din yung lakas mo eh. Nangyari, nung naubos yung lakas niya, syempre, napabitaw na siya. At alam nyo ba, pag bitaw niya, ang babaw na lang pala. Yung fog, hindi na kasi makita. Pero kung nandito siya, ito na lang yung apakan. At pag-apak lang ganon, tumutunog. Gold coins yung nandun sa ano niya. Tapos may malaking bahay doon. Pero alam niyo, hinahanap niya yung Panginoon doon. Wala. Una, naging masaya siya kasi may pera, may bahay. Pero nung huli, hindi na rin maging masaya kasi wala na ang Panginoon eh. Ano sa buhay nating lahat na nandito? Sa journey natin sa Panginoon, it's very important that you know how to let go and let God. Nasa buhay natin, habang tumatagal, dapat lumalaki tiwala mo sa Panginoon. Mas lalo ka dapat nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon. Dahil pag ikaw naniwala sa Kanya, hindi ka mabibigo. Dapat habang tumatagal, lalo mo naisip sa sarili mo, mas lalo akong kakapit sa Panginoon kasi kumapit sa sarili ko. Dapat lalo mo nasiisip sa sarili mo, mas may tiwala ako sa Diyos kesa sa aking sarili. Kasi pag ganun yung ginawa natin, sigurado hindi tayo magkakamali. Sigurado hindi tayo maniligaw. Kasi ang Lord, ang plano niya ay hindi kay kulong. Ang plano niya ay bigyan ka ng buhay na kasaya-saya at ganap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Last quote ko na lang. Yung ginamit ni Jackie na itlog, hindi yan joke. Biblical yan. Sabi ng Panginoon sa Israel, para kayong mga sisiw na nilalayuan niyo ako na gusto ko kayong liliman. Gusto ko kayong ingatan at protektahan pero layo kayo ng layo. Ang ganda ng illustration niya na para daw tayong itlog na hanggat hindi ka nalililiman, hindi mo makikita yung tunay na ikaw. Sobrang astig pag nandun ka sa teritoryo ng Panginoon. Kasi pag nandun ka sa teritoryo ng Panginoon, hindi mo kailangan mamroblema kasi ang Panginoon yung mamroblema para sa'yo. Lastly guys, nakikita niyo ano yung nasa kamay ng picture? Solar system. Kung mas paliliitin pa natin sa solar system, ano nasa loob ng Earth? Tayo, ano pa? Hayop. Puno.
and stuff. Marami pa. Pero kung tatanungin ko kayo, maliban sa tao, anong silbi ng lahat? Maliban sa tao, anong silbi ng puno? Anong silbi ng hayop? Para ba maging katabi nyo ngayon yung hayop? Anong silbi ng lahat na nakapaligid? Yung mga isda, lahat ng yun. Yung mga baboy, para maging katabi nyo rin ba ngayon? Anong silbi ng lahat? Para suportahan yung tao, tamang-tama si Dayan. Lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo, para suportahan ka. Yung puno, ba't nandyan? Para yung carbon dioxide na nilalabas natin, gawin nilang oxygen. Bakit yung isda nandun? Para kainin. Tama? Bakit? Basta lahat ng bagay nandyan para sa'yo. Alam nyo, para lang dapat sa dalawang tao yun, kay Eva at Adan. Ganon yung preparation ng Panginoon, ang laki. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na mas maganda plano mo kaysa sa Diyos. Huwag mo sasabihin sa akin na may mas maganda ka pang plano kaysa sa Diyos. Hindi. Ang Panginoon ay may pinaka-the best plan para sa'yo. Alam nyo, no, si Eva at Adan nandun sa loob. Guys, pakinig muna kayo dito. Nung nandun sa loob, nagutom ba sila? Nasabi ba nila, Adan, Eva, pagkain natin ito, Han, kalahating manok lang kainin natin kasi baka bukas wala na tayong kainin. Hindi. Nung panahon, inuutosan nila lahat ng bagay. Yung mga puno, hindi ko nabasa na nagtanim sila. Kasi yung mga puno, pag nahulog daw yung bunga, yung buto, tumutubo mag-isa. Ganun kalupit. Ang tubig daw doon, hindi mo kailangan linisan, naglilinis mag-isa. Yung mga hayop, pwede mo utusan, o magsaka kayo dyan. Hippopotamus, magsaka ka. Diba? Pwede mo silang utusan eh. Ang tao halos walang gagawin. Ang kailangan lang nila gawin, manatili sa teritoryo ng Panginoon. Pero dumating yung ahas. Sabi mo sa katabi mo, ahas. Ano sabi ng ahas? Gano'n lang? Ano sabi ng ahas? Ang sabi ng ahas kay Eva, Eva, alam mo ba, pag kinain mo yung sinasabi ng Panginoon na huwag kainin, mas tatalino ka. Para kang magiging Diyos at makakagawa ka ng sarili mong mga desisyon. Pinakita ng ahas kay Eva at Adan na akala nila na meron pang mas maganda kaysa sa plano ng Panginoon. Pero alam nyo, dahil sila nagpaisa, napalaya sila sa garden. At nung napalaya sila sa garden, doon sila namroblema. Ay, ito pa pala. Nandun sila sa garden, walang problema sa damit. Nakaubad lang sila dun eh. Pag malamig, kasi yung presensya ng Panginoon nasa katawan nila. Pag malamig siguro, umiinit yon. Pag mainit, lumalamig. Di natin alam eh. Wala rin silang tsinelas. Di ko alam kung anong ginagawa nila dun. Pero ang ganda ng buhay nila. Pero alam nyo, nung naalis sila sa garden, doon nagsimula yung hirap. Doon nagsimula yun yung babae, pag manganganak, kailangan masaktan. Dapat yung mga babae dati, pag nanganak, di masaktan eh. Parang, 10 na pala anak ko. Nahulog. Ganun lang. Nahulog. At talaga nanganak ka na, isa pa. Tingnan niyo yung mga baboy pag nanganak. Umiiri ba? Ha! Sigaw-sigaw talaga? Wala. Tayo lang madrama mga anak eh. Mga tao lang madrama mga anak, pero yung mga baboy, yung mga anak, effortless. Nakaganon lang, parang umutot lang. Okay, 22, 23. Ganun lang pare. Effortless. Yung mga babae, tayo mga tao, isang tao lang yung papanganak. Eh, grabe, no? Halos umalog yung ospital. Mahalog eh. Tingnan nyo ha, ito pa, isa pang illustration. Yung kasi yung inano ng Panginoon sa babae, simula ngayon, dahil kayo nakinig sa ahas, masasaktan ka sa panganak. Sa mga lalaki naman, tingnan nyo yung mga ibon, o tingnan nyo yung mga hayop. Meron ba silang parang mga Jollibee? Jollibee para sa mga ibon. Jollibee para sa manok. May nakikita ba tayong restaurant ng mga ng mga hayop? May bangko ba sila? We got it all for you. We find ways. May mga ganun ba sila? Ang tao lahat na. May bangko na, may trabaho na, kulang pa rin. Tama?
Yung mga hayop, pambira, walang bangko, walang networking, walang kahit ano, pero sila, lumalaki na maayos. Sa tingin nyo, sino nag-aalaga sa kanila? Ang Panginoon. Sino nagpapakain sila sa kanila? Panginoon. Sa mga halaman daw, sabi ni Solomon, hindi pa raw siya nakapagdamit, o si David, ng kasing ganda ng mga damit ng mga bulaklak. Tingnan nyo ang rosas. It never gets old. Parang ang mga babae, pag binigyan mo ng rosas, binigyan mo ngayon, pag binigyan mo ulit next week, parang bago pa rin. Parang sobrang romantic pag rosas, hindi na luma. Pero yung damit mo, naluluma. Tama? Yung mukha mo, naluluma. Tama? Yung brief mo, naluluma. Kung butas na, benta mo na. Tama? Ano ibig ko sabihin? Bakit hindi naluluma yung sa bulaklak? Sino nagdadamit sa kanila? Sabi sa Matthew, ang Panginoon na nagdadamit sa kanila. Pero alam niyo sa pinakahuli, ang climax, di ba mas importante kayong mga tao higit sa kanila? Yun ang malapit dun eh. Mas importante tayo sa lahat ng yun. Pero bakit tayo hindi nakakaranas? Baka lumalayas ka sa bahay natin. Baka sa garden, lumalayas ka. Oo, you can have friends outside. Pwede kang maghanap ng ibang kaibigan, malayo sa Panginoon, iba yung gawin nyo. Pero alam mo, you'll never be the same. Iba pa rin yung lugar na kasama mo ang Panginoon. It will always be the best place for you. At uulitin ko sa inyo, kahit anong gawin mo, kahit anong pilit na alis mo, there is no place like home. Hindi itong church ang home natin. Ang home natin is heaven. Kaya tinan mo lahat ng tao, pag tinanong mo, pag namatay ka, saan mo gusto pumunta? Langit. Kasi alam natin na dati, dun talaga tayo. At isang araw, gusto rin nating umuwi dun. Pero makakauwi ka dun kung babalik ka sa Panginoon. Guys, I encourage everyone that is here. Tayo tayong lahat. Tingin kayo maigi dito. This is just my encouragement to you. Not as your pastor, not as your coach, but as your friend. As a person, yes, you can be happy by yourself. Pero it will not last. If you want total happiness, yung talagang buo, you can only find that in the Lord. Pwede mong hanapin, pwede mong lokohin yung sarili mo na magiging masaya ka sa iba. Pero alam mo na sa Panginoon ka lang talaga babaksak sa huli. Guys, today, if you want to surrender, sige, tingin kayo maigi dito, wag sila tingnan nyo, ako tingnan nyo. Tandaan nyo, si Eva at Adan walang ibang ginawa kundi sumurrender sa Panginoon. Wala ka dapat ibang gawin para maging successful kasi destined ka na maging successful. You just need to surrender to the Lord. If you want to surrender your life to the Lord today, if you want to surrender your decision, yung life mo sa Panginoon ulit, kahit yung mga matatagal na dito sa church, if you want to surrender your life to the Lord, you can do so. Yun yung gusto kong mangyari sa atin before we pray. Ay, pag nag-pray tayo. Pero before that, kanina ina-impress sa heart ko ng Panginoon. Sabi kanina na nagbe-preach, dumarating sa time natin na parang gusto na natin gawin yung sarili natin desisyon. Yes, ang Panginoon, mahal natin. Siya yung unang-una. Pero meron siya mga itinalaga na tao dito sa lupa. Kung yung leader mo, sa tingin mo, nararamdaman mo ngayon na parang ayaw mo na siya sundin. Na parang nakakaramdam ka na parang, bakit lagi ka na lang ito susundin? Minsan, nakakaisip ka ng sumuway. Minsan, nakakaisip ka na pambihira, unfair to si Ben-Hur. Minsan, napagdududahan mo na yung leader mo na parang ayaw mo na sumunod. Sabi sa akin ng Panginoon kanina habang nagsasalita siya, we need to repent. Kung nandito man yung mga tao ngayon, kahit hindi leader mo, kahit kasama mo sa church, it's about time that you reconcile. Kausapin mo siya, dapat humingi ka ng sorry sa kanya. Kasi alam niyo tong church natin, nagiging matagumpay lang tayo, pag-iisa tayo. Ang gustong-gustong gawin ng demonyo, pag-iwahiwalayin tayo. Magkasamaan tayo ng loob. Magkadudahan tayo sa isa't isa. Magkainisan tayo. Hindi tayo magkatiwala.
Maging makasarili tayo. Yun yung gusto niyang gawin. Kasi pag ganun yung ginawa natin, walang mangyayari sa atin. Kasi alam na alam ng demonyo, pag sama-sama tayo, malaki magagawa. If you feel in your heart na parang naglalayo sa'yo doon sa mga taong close sa'yo dito, meron mga naglalayo sa'yo dahil may nangyayaring situation sa inyo, may parang inisa na nangyari, it's about time that you reconcile. Dapat makipag-ayos. At sa oras na to, kung merong ganon, I do believe there is, it's about time na tayo na yung humingi ng tawad, tayo na yung magpakumbaba. Amen? Kung meron kayong mga ganyan, pwede nyo silang lapitan ngayon sa oras na to. Bigyan ko kayo ng oras. Isa-isay natin kahit hindi mo leader, kasama mo sa church, kaibigan mo dito, kung sino man. For tayo mag-pray. Come on. Hey, iba, huwag kayo mahiya. This is your moment. Sabi ko kanina, lahat mapatawad. Pero yung hindi marunong humingi ng tawad, yun yung hindi napapatawad. If it's your leader, if it's your friend, if it's your churchmate or other members ng ibang leader, I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus Christ. Sige lang guys, di naman tayo nagmamadali. Okay guys, when we're done, doon sa mga taong gustong sumurrender sa Panginoon, you can come forward. Chorus agad. Can you sing with me this chorus? Boy, pakita natin chorus yung Open My Eyes. Tingnan natin yung verse, sabi. Balik mo pa, boy. Yan, sabi niya. I open my heart. I want to be closer. Yan yung sigaw natin ngayon. Closer to you. I open my heart. I want to be closer, closer to you. I open my eyes. I open my eyes. I want to see your glory. I want to see your glory. Your glory, Lord. I open my heart. To be closer, closer. Come on, guys, just sing this. I open my eyes. I open my eyes. I want to see. Come on, guys, make this your prayer to the Lord. Sabi mo, Lord, I want to see you. Lord, buksan mo yung mga mata ko. Open my eyes. Come on, guys, sing this to the Lord. I want to be closer. Come on, people, sing this to the Lord. Closer to Lord, open my eyes, Lord. I open my eyes. Come on, people, call out to the Lord. I want to see your glory, your glory, Lord. I open my eyes. I
Let's all raise our hand this moment. Father God, Lord, we apologize, Panginoon. We apologize, Panginoon, sa mga actions na ginawa namin. Lord, na feeling namin, Lord, na kaya na namin. Lord, na gusto namin humiwalay sa'yo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Lord, salamat, Lord, sa speaker na ginamit mo ngayon. Lord, para paalalahanin kami, Panginoon, na lahat na maganda na nangyari sa amin kasi sumurrender kami sa'yo. Lord, hindi dahil matalino kami. Hindi dahil maganda ako. Hindi dahil gwapo ako. Hindi dahil malakas ako. Hindi dahil sikat ako. Hindi yun, Lord, yung nagdala sa akin dito. Lord, nandito ako at masaya ako kasi sinurrender ko yung buhay ko sa'yo. Lord, kaya ako naging mahalaga kasi sinurrender ko yung buhay ko sa'yo. Panginoon, muli, Panginoon, sinusurrender ko to ulit sa'yo. Lord, at ngayon hindi ko na muling babawiin, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, gusto ko kayo magdesisyon para sa akin. Lord, gusto ko ngayon, Panginoon, kayo, Panginoon, yung muli na mag-direct sa buhay ko. Panginoon, gusto ko, Lord, uling magtiwala sa'yo. Gusto ko ulit, Panginoon, makinig sa'yo. Gusto ko ulit, Panginoon, na magkaroon ng magandang relasyon sa'yo. Panginoon, at this right moment, Lord, I surrender myself to you. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, and I know, God, Lord, hinihintay mo yung araw na to na bumalik ako. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, and I pray na ang church na to, Lord, ang leadership ng church na to ay lalo magiging solid, Panginoon. Lord, yung mga disciple, magiging solid sa mga leader nila. Panginoon, yung church na to, magiging solid kami, Lord, para sa inyo. Lord, upang mas marami pa kami, Panginoon, na masave. Mas marami pa, Lord, na makakilala sa'yo. Mas marami pa, Lord, na mapunta sa mabuti. Mapunta sa isang saganang buhay, Panginoon, dahil nakilala ka nila. Lord, thank you, Lord. All glory and honor is in your name. Lahat ay magsabi na malakas na.